also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Dr. Shami, I have some questions for you. Yes, my son, bare your soul. Open your mind that I might enlighten you with my wisdom. Yeah. Well, I was reading in the Bible. You what? I was reading the Bible. Don't do that. You need inner wisdom, like myself, to decipher it. It's just too complicated. Well, actually, I found its message quite simple. No, you just read the simple part. It takes years to understand the Bible. Here, read my book. Programming your VCR? No, the other side. Knowing God the Shami way? That's Shami, and what I say there is truth. Now, wait a minute. Why should I believe you? Have you ever healed the blind, or walked on water, or raised the dead? You think I'm God? Of course not. Well, Jesus did. He performed incredible miracles that no one in history has ever done. We have reason to trust him. I knew it. I knew this would happen. Already, you're confused. I don't feel confused. Of course not. You haven't read my book yet. Another message from Lifeline Productions, the comic strip of radio at lifelinepro.com. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga, Pilipinas, at isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga tapat na tagapakinig, ang ating buong pamilya ng ka-HNP,
Maaaring sa lugar natin ay gabi ngayon, katulad ng isang kaibigan natin si Myrin Beltran, alas 12 daw po ng gabi doon sa Italy. Kumusta po kayo diyan sa inyong mga tahanan habang humihigo po siguro ng mainit na kape ang sino man sa atin ngayon, o habang nag-aabang na ng masasakyan, papasok sa trabaho, pero nakikinig sa ating live stream. Nawa po ay nakabalot sa inyo ngayon ang kapayapaan ng Diyos. Yan ang ating dalangin o lagi nating ipinagpe-pray. Samahan tayo lagi ng Panginoon. Ang kanyang kapayapaan ay ating maranasan. Ako po muli ang inyong kasama, si Pastor Emma Aquino, na bumabati sa inyo dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Lagi po nating aalalahanin anuman ang pinagdaanan natin kagabi o kahapon, may bagong pag-asa ngayong umaga. Dahil laging tandaan, every gising is a blessing. Mga ka-HNP, ngayon ay day 9 ng ating serye. Ang ating paksang tatalakayin ay may pamagat na forgiveness, freedom from the past. Forgiveness, freedom from the past. Pagpapatawad, ang paglaya o kalayaan mula sa nakaraan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso, Kapitulo 4, talatang 32. No? Efeso, Kapitulo 4, talatang 32. Ang sabi po rito, magpatawad kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Diyos dahil kay Kristo. Isinulat ni Apostol Pablo yung aklat ng Efeso habang siya po ay nasa loob ng bilangguan sa Roma. Imagine, nasa kulungan po siya. Nakaranas siya ng kawalang katarungan dahil wala naman siyang kasalanan maliban na lamang doon sa pagpapatuloy niya ng paglilingkod sa Panginoon, pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Pero ang sulat niya o ang nilalaman ng sulat niya sa mga taga-Efeso, kahit na siya'y nakulong, nakaranas ng kawalan ng katarungan, punong-puno naman ng pagpapatawad, pagmamahal ang aklat na ito. Hindi po puno ng galit o paghihiganti. Di po ba? Kung minsan ganun yung nagiging takbo ng isipan ng marami sa atin sa panahon natin ngayon. Ako ay inuusig o ako ay pinagbibintangan o ganyan, no? Tapos ikukulong. Wala naman akong kasalanan, o pag ako'y nakalaya at pag dumating ang panahon na bago na ang aming sitwasyon ay gaganti ako. Ganun po yung takbo ng isipan ng isang ordinaryong tao. Now, ang lungsod po ng Efeso noon ay isang cosmopolitan hub. Ibig sabihin po nito, maraming kultura, marami pong magkakaibang pananaw sa buhay, mga intelektual. Kaya naman po, natural na nagkakaroon po ng mga hindi pagkakaunawaan at mabibigat na alitan sa loob po ng komunidad. So normal na buhay nila noon ang hindi magkasundo. Normal na abnormal, Hindi normal yung hindi nagkakaunawaan. Kaya lang, iyon na yung nangyayari talaga sa kanila. Kaya nga po, pinaalalahanan sila ni Pablo. Ang sikreto ng nagkakaisang pamilya at pamayanan
ay hindi po ang kawalan ng pagkakamali, kundi ang presensya ng pagpapatawad. Ulitin ko po yun. Ang sikreto ng nagkakaisang pamilya at pamayanan ay hindi po ang kawalan ng pagkakamali. Kung pwede nga lang ay ganon, wala nang magkamali sa atin. Hindi po yung kawalan ng pagkakamali. Ang sikreto ng nagkakaisang pamilya at pamayanan ay yung presensya ng pagpapatawad. Yun po yung laging binabalik-balikan ni Pablo sa kanyang mga sulat. So mga ka-HNP, let's reflect on this for a moment. Pag-isipan natin, pagbulay-bulayan natin ito. Minsan kasi, ang pinakamalaking bagyo sa buhay natin ay hindi naman yung ulan o kulog na naririnig natin sa labas ng bahay. Ang totoong malakas na bagyo ay yung narito sa loob ng ating puso dahil sa sama ng loob at itinatagong galit. Yan ang tunay na bagyo. Talagang napakalakas niyan. Kasi nagsisimula lang yan sa kaunting tampo na hindi ka pinansin. Tapos pag pinagtagal mo yan sa puso mo, nagiging galit yung maliit na pagtatampo dati. Yung galit na pinatagal, nagiging puot o bitterness na sinasabi. Nagiging mapait ang loob natin o tayo ay namumuhi na sa katagalan. Nangingitlog kasi yan habang tumatagal. Yung ating mga itinatagong galit na nagsimula sa maliit na pagtatampo sa katagalan ay yun na. Andyan na yung hatred o bitterness na nararamdaman natin. So para po tayong uminom ng lason, tapos inaasahan natin yung taong nakasakit sa atin ang mamamatay. Napaka-imposible naman yata. Hindi po ba unfair yon sa sarili natin? Kaya nga alam ng Panginoon yan Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon na matutong magpatawad. Di po ba? Now, itong text na ating binasa, pinapaalala sa atin na we forgive not because the other person deserves it. Hindi dahil karapat-dapat yung tao na mapatawad. Hindi. But because ang talagang dahilan ay we deserve peace. Tayo mismo talaga yung concern ng Panginoon dito. Kaya ka dapat magpatawad. Kasi hindi yan para sa kabutihan o sa ikabubuti mo. Ang pagpapatawad ay hindi pagpabor sa taong nagkasala sa iyo. Ito ay pagbaba ng mabigat na bagahe na ikaw mismo ang nahihirapang magbuhat. Di po ba? Ang tagal-tagal mo nang binubuhat yung bagaheng yan Ayaw mo pang bitawan. May isang kwento tungkol sa dalawang magkapatid na sina Mang Tomas at Juan o Mang Juan. Nag-away po sila dahil sa boundary ng kanilang lupang sinasaka. Lumipas po ang 10 taon, hindi sila nag-uusap. Nagtayo pa si Mang Tomas ng mataas na
Balik tayo mga kapatid. Nandito tayo sa pinag-uusapan nating kahalagahan ng pagpapatawad. Medyo nagkaroon lang ng technical problem dito sa ating Zoom. Okay, nandito tayo dun sa kwento ng magkapatid na hindi nagkakasundo sa loob ng 10 taon, hindi nag-uusap sina Mang Tomas at Mang Juan. Tapos ayaw makita ni Mang Tomas yung pagbumukha ng kapatid niya, no? Kaya nga gumawa siya ng bakod o yari sa kahoy, no, na harang para hindi niya makita talaga yung mukha ng kapatid niya doon sa boundary ng kanilang sinasaka. Merong isang karpintero na nakita niya, tinutusan niya na gumawa pa ng mas malaki, no? Sabi niya mas mataas na harang ang gawin mo para hindi ko talaga makita yung kapatid ko. Now, isang araw, pumunta ng bayan itong si Tomas, at pagbalik niya ng hapon, laking gulat niya. Kasi ang itinayo ng karpintero ay hindi bakod, kundi isang magandang tulay na nagdudugtong sa dalawang sakahan. So, instead of pader, bridge, no, yung ginawa. Now, habang galit si Tomas, nakita niyang naglalakad sa tulay ang kapatid niyang si Juan. May luha sa mga mata at sinabing, ang laki ng kasalanan ko sa iyo, kuya. Pero gumawa ka pa rin ng tulay para magkaayos tayo. Doon gumuho yung pride ni Tomas, nagyakap ang magkapatid. Alam niyo mga ka-HNP, ano yung mas madalas nating itayo sa ating mga pamilya? Yan ang malaking tanong. Bakod ba o pader na naglalayo sa atin? O tulay ng pagpapatawad? Kaya naman po, narito yung aking challenge sa inyo ngayon. May tao ba na hanggang ngayon ay hindi mo mapatawad? Meron bang tao sa buhay mo na hanggang ngayon ang bigat ng loob mo, pag naiisip mo pa lang, pangalan pa lang niya, ayaw mo nang banggitin? Hindi mo pa rin mapatawad. Maaaring yan yung asawa mo, anak, o magulang mo, hirapan ka talaga sa buhay habang ikaw ay lumalaki at nagtatanim ka ng galit. O baka biyenan mo. Kasi kung minsan hindi rin natin nakakasundo yung mga biyenan. Pero alam nyo, ngayong araw, bago lumubog ang araw, sumisikat pa lang ngayon dito sa ating lugar, pero mamaya, bago lumubog, ibig kong sabihin, huwag nyo nang pagtagalin, bitawan mo na ang bigat. Hindi mo kailangang hintayin na humingi sila ng tawad. Hugutin mo ang lakas kay Kristo na nagpatawad din sa atin. Choose to build a bridge today. Mas maganda po na mabuhay tayo sa kapayapaan na nanggagaling sa ating Diyos. Hindi talaga natin kayang gawin yan kasi yan ay biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, nanggagaling sa Diyos ang lakas para magawa natin magpatawad. At para magawa natin yun, isipin mo na lang kung paano ka rin pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesus. Muli, salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa ating programa. Bukas po ay magsama-sama muli tayo para sa isa na namang makabuluhang umaga. Tandaan po natin, anuman ang hamon ng buhay, huwag kang bibitiw. Kasama natin ang Diyos sa bawat panalangin. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Simula pa lang, hindi ako karapat-dapat.
pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin. Ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, itinataas po namin sa iyo ang bawat pamilyang Pilipino na nakikinig ngayon. Panginoon, nakikita mo ang mga sugat sa loob ng aming tahanan o mga tahanan. Mahalaga po na maunawaan namin ang iyong salita ngayong umaga. Ang aral tungkol sa pagpapatawad, kalayaan sa lahat ng nakaraan o anumang sugat sa nakaraan. Ang mga pamilyang nagkakawatak-watak dahil sa pera, dahil sa misunderstandings, dahil sa mga nakaraang pagkakamali. Ipinapanalangin ko po, O Diyos, ang mga mag-asawang hindi nag-uusap, ang mga magulang at anak na may pader sa pagitan po nila. Pagalingin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan niyo po sila ng supernatural grace to forgive. Alam naming hindi po namin to kakayanin sa sarili naming lakas dahil ang pagpapatawad sa iyo nang gagaling.
ikaw ang may ganitong kalakasan at hinihingi lamang namin na biyayaan mo po nawa ang bawat isa na nagkakaroon ng ganitong desisyon sa kanilang isipan, sa kanilang puso, na ibaba na yung mga bagahe sa kanilang kalooban. Alisin nyo na po yung puot at palitan mo ng iyong kapayapaan na lagpas sa aming pangunawa. Hindi man namin maintindihan kung anong klaseng kapayapaan yung ibinibigay mo sa aming puso. Hugasan mo po ang bawat tahanan ng iyong pagmamahal upang muli nga pong maghari ang pagkakaisa sa bawat pamilyang Pilipino. Yan po ang aming nais na makita sa aming bansang Pilipinas. Muslim man o Kristiyano, idinadalangin po namin. At kasama rito yung kahilingan ng aming mga tagapakinig, si Anthony Dimasangal. Lord, tulungan mo siya sa kanyang application ng Italian visa. Ikaw lamang ang Diyos na nagbibigay ng pabor. Dalangin namin, Panginoon, na maranasan po ni Anthony ang biyaya mo. Matagumpay siyang makabiyahe, Panginoon, at makarating sa Italy. Salamat din po sa nalalapit na anniversary ng VCIC Malolos. Nawa po ay pagpalain mo ang gawain ito at marami pang maaakay sa pananampalataya kay Jesus. Tatanggapin po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko din si Yen sa araw na ito, sa kanyang kaarawan. Pagpalain niyo po siya. Lord, yung kanyang kalagayan, ikaw ang nagbibigay ng lakas, kalusugan sa kanya at sa kanyang baby. Patuloy po namin idinadalangin. Pagpalain niyo po. Salamat din po sa patuloy mong pagbibigay ng lakas kay Nanay Rosita, kay Pastor June Estabilio, kay Pastor Ben Manansala, kay Dath Luis, at kay Bending Iliana, kay Maria Len Camantigue Toledo, si Mila Camantigue at si Dolly Vicente, si Shinalyn Ortillano. Dalangin kong patuloy mo silang katagpuin sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po sila at maranasan nilang patuloy ang pag-iingat mo, probisyon, karunungan at lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ingatan niyo rin po si Bel Estranero na nasa Macau nagtatrabaho. Patuloy na biyaya mo'y kanyang maranasan. Kasama na rin si Arnel Palencia na nasa Taiwan ngayon. At ganun din po si Ate Gloria de la Cruz sa kanyang pamilya. Patuloy kong itinataas si Gilbert, si Gary, si Gail, si Gladys. Kasama na rin si Grace. Patuloy mo siyang bigyang lakas sa mga oras na ito, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Kasama na rin sa mga oras na ito, itinataas ko si Nanay Isabel Hugilon. Pagpalain mo siya. Si Ate Baby Adriano, si Leonie Lopez, si Tideng Mangundayaw, si Jonah Araneta. Salamat sa kanilang mga buhay. Ang biyaya mo'y kanilang tanggapin, maging sa Bonyog family, kay Agnes, kay Violeta Yadaw. Salamat po. Kay Kuya Ador, malapitan, patuloy ko siyang itinataas sa iyo, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Nawa ay lubos na kagalingan ang iyong ipagkaloob kay Nanay Vicenta Tolentino kasama ang kanyang mister, kanyang mga anak, yung mga cracks sa kanyang paa. Sa ngalan ni Jesus, patuloy niyo po silang hipuin sa mga oras na ito. Maraming pong salamat dahil ikaw ang aming unang hardin ng panalangin sa buhay namin. Sa pangalan po ni Jesus, ito ay aming dalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilan ang pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin. Oh, most wise Dr. Shammy. That's Shami.